Pads natin, nagyabang si pare. Naka 1 million, tapos parang lahat ng mga tao na nakasalamuhan niya sa kanyang journey papunta sa 1 million subscribers, mga kabatas natin, kanyang pinag-usapan. Okay? Pinag-usapan nila dito sa kanyang live stream. Tignan natin mga kabatas natin kasi pati ako, meron siyang sinasabi sa akin dito. Pumuboses Diba? mga kabatas natin, parang gusto niya masaktan ulit. Alam mo ba, Natbay, no? Hindi ka pa rin nag-improve. Kahit araw-araw kang ganyan yung ginagawa, kahit nasa SMNI ka at Banateros ka doon. Tapos, ikaw, yung parang star nila doon sa Banateros. Okay, it still remains that you ask the stupid questions. If not the stupid questions, paulit-ulit ka lang. Di ba? Yung si Tolongges na Pinoy, yan ang unang-unang pagsubok na dumaan sa buhay ko. Walang biro kasi sabi ko, alam ko kasi nanggagago siya. Alam ko, Diba? yung karakas ni Thinking Pinoy dahil kaibigan ni mo kaya, naging kaibigan ko rin yan. Di ba? Ito yung mga klaseng pananalita na parang you just assume things but you don't have any arguments. Alam ko na nagpaparami lang ng subscriber yan. Alam ko. Di ba? Yan, ganyan lang. Alam ko. Pati pagtitira siya sa ibang tao. Alam naman natin lahat si Attorney Bayan, ganyan siya, di ba? Ganto siya. Sabi ni Under Oath, halata naman na bayaran yan. Hingi sa live niya. Dito sa iyo, attorney, hindi mo pinapansin yung mga highlighted na message, malibang na lang kung relevant. Ganun talaga. I even discourage you to give money, tulad nga sabi ko. Tapos ito pa, no? Sa lahat ng mga YouTubers o social media influencers na nami-meet you, merong mga tumatatak sa kanila. Okay? Especially the people who are the first movers. So like for example, tayo dito sa batas natin sa ating community, ano ang tumatak? From the very beginning that we started this, it's about critical thinking, di ba? Even Doc Adam, who was already there for a very long time, inamin niya sa akin yun. I like the way you pound on critical thinking, sabi niya sa akin. Kasi nga, tama nga naman, magandang i-promote natin yung critical thinking. Bakit hindi ko naisip yan, sabi niya. So, hihiramin ko sa iyo, critical thinking. Sabi ko, lahat naman yan. At kunento ko naman sa inyo kung bakit promote ko yung critical thinking. It's because of the importance of it. Nung nag-entrance exam si Attorney Magalang sa San Beda, tapos nakakuha siya ng 100% sa kanyang critical thinking, di ba? So, sinabi ko, importante nga yan, ganito, ganyan. Ngayon, mga kapatid, punta tayo kay Banat Bay. Kung merong contribution o kaya tumatak na klase ng tao o kung ano man kay Banat Bay, ano yon? Hindi pa man uso ang paid political vloggers noon. Hindi pa uso mga kabatas natin yung mga kumukuha sila ng mga kabal of vloggers nila na binabayaran para maglabas ng propaganda. Ang pioneer dyan, si Banat Bay. Kaya nga ang tawag sa kanya, Bayad Bay, di ba? Nakilala ko si Banat Bay, mga kabatas. Tribute sa kanya ito, mga kabatas natin. No? Kasi nag 1 million siya. Congratulations po na Banat Bay, okay? Nag 1 million ka. Pero sa totoo lang, Banat Bay, no? Nung unang-unang nakita talaga kita, yung mga criticism ng mga tao sa iyo, bayad ka. Nung mga panahon na yon na nakita kita, that was around pandemic times. No? Correct. No nonsense. Siya yung OG sa mga buraot. Kumbaga mga kapatid natin, yung mga makakapal na mukha na YouTubers na hingi ng pera sa kanilang mga manunood, doon siya kilala. Di ba? Yung burautism, mga kabatas natin, siya yung pampasimuno dyan sa social media. Di ba? Itong batas natin, ba saan tayo nakikilala? Yan, sa when emotions are high, intelligence is low, kasi yan yung mga pinaglalaban natin. Di ba? Issue hindi tao, critical thinking, grifter, tama, Bagtas Clay, grifter. Diyan siya nakilala. Siya yung pioneer sa social media sa mga yang ganyan. Kaya congratulations, nagka 1 million ka. Sana wala ka ng burautin.
Puro parinig sa mga taga-Japan. Di ba? Kung sino rin mga kabatas natin yung nagpapauso ng sasabihin mo ngayon, tapos pasisinungalingan mo sa susunod, na parang wala kang sinabi, siya rin yun. Di ba? Masisira ka niyan batas natin dahil marami kakampiyan nila Sara. Come on. Kiara, bago ka ba dito sa batas natin? Bago ka ba dito? Come on. Para at bye. At mga kakampi niya, come on. Are you serious? Sino mga kakampi niya sa... Slow clap. Slow clap pala. Slow clap. Pinagbabanta mo ako. Matagal na nakabaon. Itong si Banat Bay, alam niya yan. At alam ko, masasaktan din siya dito. Yung mga tropa niya, lahat walang bilang. 0 times 0, 0. O, nagago talaga yan. Di Alam ba? ko yun. Tignan mo, ganyan niya, padadaanin niya lahat yung mga tao na siya yung pinaka... Yung mga tao na nakasalumuhan niya, dito sa social media, padadaanan niya lahat at ilalabas niya na siya yung pinakamagaling sa lahat. Yan ang Banat Bay. Tignan nyo. Yun. Alam ko talaga nung sa simula yun. Di Kaya ba, nung alam niya daw pinanata- lahat? Alam niya lahat. Sige, palusot mo na lang yan. Ko, Duterte supporter pa siya nun. Nalala nun? Duterte supporter pa siya nun. Tapos ginagamit niya palagi si Inday. Naalala nyo, ginagamit niya pa si Inday nun. Ang lakas ni TV nun. Ang daming bilib na bilib. Ang talino. Ayan. Wala ka sa kalingkingan ni Thinking Pinoy. Mga ganyang banat. Hindi, walang biro. Akala nyo hindi ako naapektuhan. Naapektuhan Pero ako. Bakit? totoo naman kasi wala ka naman sa kalingkingan. Makapal lang yung mukha mo, Banat Bay. Kasi kahit nagsisinungaling ka, marami ka pa rin nauuto. Kasi yung mga iba, hindi naman tinitignan kasi yung mga sinasabi mo. Tinitignan lang yung kapal ng mukha mo. Hindi na sila nag-iisip. As long as pinagtitibay mo at makapal yung mukha mo tungkol doon, at syempre, DDS ka pa rin, nandyan sila sa'yo. Yun. Ang laki-laki niya eh. Talagang wala ako sa kalingkingan niya. Gago! Hindi totoo naman. Wala talaga ako sa kalingkingan ng utak niya. Totoo naman. Wala ka naman kasing utak. Hindi, meron naman baka sabihin mo, hindi, meron ako utak. Tignan mo, tapos bigla mo buksan yung utak mo, tapos pakita mo sa akin. Huwag naman ganun. Diba? Ayoko naman masisi doon sa pagiging mahina yung utak mo. Totoo naman yun. Maganda, aminin mo yan. Ipakita mo lahat doon na wala kang utak. Kapal na mukha, marami. Ang pangit lang. Ikaw. Joke lang. Ginagamit niya sa mali. Ikaw na lang lahat kasi ang gumagamit ng utak sa tama eh. Ganyan si Banat Bay. Wala namang argumento. Basta ginagamit niya sa mali. Ginagamit niya para manlin lang ng kapwa. Tapos example. Sinabi niya, i-delete ko yung channel ko. Hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin. Nag-1 million ka. Nag-1 million ka sa pagloloko. Inggit ka lang kasi wala kang utak na magamit. Pero bakit generic shit naman? Yung si Thinking Pinoy, nagmamath-math yun. Sa tingin mo ba, yung minamath-math niya doon, yung nag-aaral siya doon, hindi niya ginagamit yung utak niya sa tama? Ginagamit niya para sa sarili niyang interes. So, dapat sa interes mo. Mga batas natin, huwag tayong papadala sa mga gantong kalokohan ni Banat Bay. Ang utak mo, nandyan para sa'yo yan, para talaga sa sarili mong interes. At saka sa hindi para sa interes ng iba. Kaya nga meron tayong kanya-kanyang utak eh. Di ba?
Kaya meron tayong kanya-kanyang utak, sarili mong interes. Yun ang priority talaga. Pati human instinct, sarili mong interes ang priority. Pero syempre, importante din na huwag kang manloko ng tao. Huwag kang gumawa ng masama. Na yung moralidad mo at integridad mo, intact pa rin. Ikaw, banat bay, yung moralidad mo at integridad mo, intact pa rin ba? Ang lakas-lakas mo magdaldal porke naka 1 million ka. Ah. I know it. Why? Because yun ang sinasabi niya sa amin pag Ang magkasama galing mo kami. eh. For someone, mga kabans natin, na nagsasabi na mahina yung utak niya, kumpara doon sa pinagsasabihan niya na matalino, sa yung may alam. Di ba? The best ka talaga. Alam ko yung karakas niya. Kaya nga, nung sinabi ko yun, dahil marami na siya naloloko, ang daming Nasaktan ka kasi. Kasi nga, yung utak, wala ka. nagalit sa akin noon. Pero, bakit ko sinasabi to? Hindi pare pag malaki ha. Hindi ko sinasabi. Ginawa mo na! Oh my goodness! Nagmalaki ka na. Sinabi mo na, alam mo na lahat. Sinabi mo na kahit wala ka sa kalingkingan sa utak ng taong yon, si Thinking Pinoy, ikaw pa rin yung mas magaling. Ganyang klase mag-isip yung mga yan. Sabi to, pare pag malaki na, o tingnan nyo na, tama ako, siya mali. Hindi. Kasasabi mo lang eh. Nasabi ko sa inyo ito, kasi marami sa inyo who stood beside me. Hindi umalis. Yun nga eh. Ewan ko nga, ba't hindi kayo umalis dyan? Pero alam naman natin mga kabats natin na yung mga katulad ni Banat Bay, yung mga estilo ng vlogging na ginagawa ni Banat Bay, magiging extinct na yan. Kasi nga, panahon na ngayon ng enlightenment, sabi nga ni Caillou. At pinaglalaban ko rin yan noon pa. No? Yung smart shaming na ginagawa nila, itong mga taong ito na proud na mahina ang utak, na walang kaya sa utak, pero sila pa rin yung mayabang. Well, ganun talaga. Empty can rattles the most. Pero gone are those days. Gone are those days. Kaya nga hindi ka makaarangkada sa akin eh, di ba? Nye ka na lang. Let's go. Yun ang pinapasalamat ko dito. Yun ang dahilan kung bakit ko kinikwento ito. Marami sa inyong hindi umalis. Yayapang ka. Anong relevance ng mga rami sa inyong hindi umalis? Amidst na maraming nag-warning sa akin nun, maraming nagsabi sa akin na wag mo nang banatan yan, babagsak ang subscriber mo. Malakas yan, ang taas-taas niyan. May hirapan ka dyan, matalino yan. Maraming nang ganun sa akin. Alam Hindi nagyayabang yan, ha? Trolltech, ganyan mga batas natin yung mga klaseng tao. Yo. nyo, hindi kayo bumitaw. Yun ang isang Hindi ko maintindihan, ba't hindi kayo bumitaw? Nakakadiri kayo. Yak. bagay na kung sino kayo ha, yung mga hindi bumitaw dyan, maraming salamat sa inyo. Dahil kahit na mas matalino siya, mas naniwala po kayo sa akin. Ako, aminado naman ako. Which is a joke, di ba? Sino naniniwala sa isang Banat Bay? Kalokohan yan. I know yung aking kapasidad. Alam ko na mas yung logic niya mas matalas. Yan o, parang sasabihin mo, mas magaling siya, mas logically adept siya, mas matalino siya, pero for some reason, ikaw pa rin yung mas magaling, no? Paano yun? Sinabi mo na lahat na magaling siya, mas magaling siya sa'yo, mas magaling siya sa'yo. Sa lahat ng aspeto, mas magaling siya sa'yo. Pero for some reason, ang conclusion mo, mas magaling ka pa rin. Naririnig mo po yung sarili mo, Banat Bay? Sa akin lang, ginagamit niya kasi sa mali. Ano naman tayo eh. Ikaw lang yung tama. Sige. Bigyan nyo ng pera. Ikaw nga dito, tulad ng sinabi ko, nagpauso ng bayaran.
Mas nalaman ko pang bayad-bay ka sa mga taong nagko-comment sa'yo kesa nalaman ko kung ano yung tunay mong pangalan. Kasi tayo po, hindi tayo ganun. Sa totoo lang, hindi po Di kasi sila lang. Perfect ka eh. Kahit hindi ka matalino, perfect ka eh. ako matalino. Maraming mas matalino. Yan na naman tayo eh. Sabi ko nga sa inyo, no, kakapit ka na lang, ba't hindi pa sa matalino? Kakapit ka sa hindi pa matalino, tapos loko-loko pa. Talinong vlogger dyan. Ang akin lang, pinaninindigan ko lang yung tama. Kasi Come on. if you stick on the truth, walang titibag sa'yo. Kasi truth yan eh. The truth will always remain the truth. Kinaya-gaya mo lang sa amin yun eh. Paano mo masasabing hindi truth o isang bagay ay opinion lang? Hindi. Yun na nga yun eh. Kailangan mong panindigan lang yung tama. Sige. At ng opinion, babalik lang dun sa tama pa rin. Kahit pag kaya huwag Saan mo narinig yan? mong bibitawan yun. Bumagsak Ay, nako. Kopya-kopya. na gumanong din ng subscriber ko. Paano nga naging tama? Wala ito. Wala lang. Nakakapanood din sa atin yan. Kaya ganyan. Gaya-gaya As a matter lang. of fact, hindi ko na nga siya binabanatan dahil ako, sabi ko nga, Banat bay ka nga, di ba? Hindi naman tama bay. let's look at the bigger. As a matter of fact, hindi ko na nga siya binabanatan dahil ako, sabi ko nga, let's look at the bigger picture. Ang bait niya, no? Bait niya. Diba? Let's look at the bigger picture or bigger fight. Si Lumang Bigger fight. Saan mo na naman na kopya yan? lipunan walang kwenta yan. Walang kwenta yan! Hindi yan. Lumang lipunan walang kwenta yan. Yan. Ganyan na naman siya. Lahat Walang kwenta babanggitin yan! nila. Hindi yan nakapagbaba ng subscriber. Ayun, si Palangga. Yan ang Hindi yan nakababa ng subscriber ko. Yun yung mga panaglalaban niya, subscriber, di ba? Tapos sasabihin niya, nasa totoo daw siya. Lokohan talaga. talagang medyo gumanon din ako. Pero marami pa rin sa inyo ang nanindigan sa tabi ko. Kaya ako'y nagpapasalamat dahil Nauto mo ang tawag doon. Marami pa rin kayo sa akin ang nauto. Aminin mo na kasi. naniwala pa rin po kayo. Si Yun nga ang kalokohan eh. Naniwala pa rin sila sa iyo eh. Kadiri. Maharlika at si Sas. Binanatan ko ba si Sas? Hindi naman. Hindi ko naman binanatan si Sas. Siguro meron lang kaming disagreement sa issue sa lipunan. I mean, yung katulad sa Soji, yun, ganun lang. Pero hindi ko siya binanatan. Wala. Si Di ba? Siya yung the best ito eh. Maharlika naman, sabi ko nga, kasi nga, si Maharlika naman talaga ang unang bumanat sa akin eh. Siya naman yung nagsabi actually, hindi ko siya binabanatan. Ang binanatan ko noon, si Marcos, naalala niyo noon? Di ba? Si Marcos talaga. Kasi, Diba? Pinapaliwanag niya lahat yung mga kalokohan niya. 1 million eh. nag-isko tayo, binabanatan natin si Marcos. Ay, bakit 5,000 na to? Jing, maraming salamat po. Silent viewer, oy. Di ba? Kasi nga po, nung binabanatan natin si Marcos, doon na kami binanatan ni Maharlika. That's why, tapos anong tawag dito? Nag-invento na siya ng mga fake news tungkol sa amin ni Mocha. Kung ano-anong fake news niya. Yeah, lahat fake. She's almighty. Panalo siya sa lahat. Kaya ako siya binanatan. Pero gayon pa man, pinatunayan ko siya. Gaya-gaya ka lang sa mga ibang vloggers. Yung original na pagkatao mo, dinidelete mo din. Inyo na mali yung kanya sinasabi. At marami rin sa inyo. Kaya ulitin ko sinasabi ko ito hindi para banatan si Maharlika. Hindi Gaming Fanatics, maraming salamat po. Sinasabi ko sa inyo ito dahil marami sa inyo ang Tingnan naniwala. niyo yan, yung mga comment, Congrats Banat Bay, solid Duterte here. Mga Duterte lang yan. Hindi sila Banat Bay. Sa akin. Kasi sagad yung pambabanat sa akin noon na kesyo pinapakain ko mula sa opisina ng Office of the President ang Mocha Girls. Diba?
Siya lang yung tama. Presyo, ganun. Ang dami niya mga banat sa akin na ganun. And yet, hindi kayo naniwala sa kanya. Yun ay pinapasalamat ko. So, Totoo po yun, ha? Si Sangkay, wala namang kwenta yun, eh. Hindi, sorry, diba wala lahat naman talaga. walang kwenta, siya lang. Yung aminadong mahina ang utak, mga kabatas natin, siya pa yung may kwenta. Makapal lang yung mukha mo. Kwenta yung si Sangkay. Sasabihin ko naman sa inyo pag may kwenta, eh. Si Coach Jarrett, wala ding kwenta yun. Hindi ko nga alam, patag vlogger yun, eh. Di ba? Oh. Lahat walang kwenta. Lahat walang kwenta. Siya lang, siya lang. Ayan yung mga madaling, yung madaling Ayan, pasinungaling. yan. Silibayan, sabi nila. Silibayan, sabi nila. Oh. Si attorney. O, ganyan sila. O, tignan nyo, anong sasabihin niya? Walang kwenta yun. Lahat naman walang kwenta eh. O, ito, silibayan. Oh, sorry. Sino yan si Chris Ulo? Hindi ko kilala yan. Si Libayan, yan. Kasi abogado, syempre, kahit pa paano. Sige. Matalino na naman. Mukhang matalino, di ba? Diba? Mukhang matalino. Sige, magbibigyan kita. Sige. Mukha lang naman, di naman lagi. Yeah. Ay, nako. Tingnan, yan yung mga banat din. No? Mukha lang naman, di naman lagi. So, matalino pa rin. Hindi mo rin talaga maintindihan yung mga sinasabi mo eh. Pero gayon pa man. Wala kang masabi. Wala siyang masabi. Mag-isip ka. Mag-isip ka. Mukha lang naman, di naman lagi. Sige. Pero gayon pa man, si Libayan ba, parang hindi naman naapektuhan. Pero kasi Para gayon hindi naman na-epektuhan. Iyak ka lang. Okay. Ilabas mo lang. iniwala naman talaga na kayo na malabo si Libayan. Diba? Gano'n naman. Naliniwala naman kayo na malabo si Libayan eh. Gaya lang. Walang kwenta yun eh. Wala yun. Malabo si Libayan. Yan ang argumento. Diba? Oh. Puro Hindi. tawa. Puro tawa lang. Oh. Kasi, sabi ko nga sa inyo, di ba, ako, aminado naman ako, pinanonood ko si Libayan noon. Yung ganyan na naman eh. Lahat kayo pinapanood ako dati. Na parang dati, magaling ako. Dati, maayos ako. Pero hindi na. Kasi alam nyo, sinusubukan niya kasi mag-psychologist yan ito. No? Ito, ginagawa ni Banat Bay. Na parang, sinusubukan niyang i-relate yung sarili niya dun sa mga tao na hindi siya maintindihan. Kung bakit wala siya maibanat sa akin. Kasi nga, mahina nga yung utak niya, di ba? Ngayon, sasabihin niya, pinapanood ko rin siya dati. Tapos siyempre, iisipin ng mga tanga din, ako din, pinapanood ko nga siya hanggang ngayon eh. So parang pwede rin na maging dati rin akong nanonood lang kay Libayan, katulad ni Banat Bay, kung gusto mong maging ganyan. Kung gusto mong maging ganyan, di doon ka sa kanila, wala namang problema. Pero yun yung gusto niyang ilabas dyan. Sige. Tingnan natin kung kaya niyang manakit. Ang unang video niya, kasi mahilig ako manood ng mga abogado eh, yung mga lawyer. Diba? Yan. Ibang klaseng paliwanag. History in the making. Mahilig daw manood ng mga abogado. Marami ako pinapanood na video ng mga lawyer. Bumabaluktot lang naman sila pag pinasok na nila yung politika. Di ba? Siya na naman yung the best. Nakita nyo na naman yung sinabi niya, bumabaluktot lang naman sila. So yung mga abogado daw, the best pa rin siya. Hello. Ang pag-aaral ng abogasya kasama ang politika.
Meron may political at saka justiciable questions. Hindi mo alam yun, so I will not expect you to know it. Tanungin mo sa tatay mo. Kung gusto mo, debate kami ng tatay mo. Di ba? So pag abogado, sablay pag politiko. Bakit sablay ka pag politiko? Kasi political vlogger siya. Ang What? narcissist na bayaran. Tanungin mo si Attorney Trixie. Hindi, siya sabi niya nga, palpak daw ang abogado. Sila, sabi niya eh. Mga abogado. Mga lawyer. Ah. Mahilig ako manood ng mga abogado, yung mga lawyer. Marami ako pinapanood na video ng mga lawyer. Bumabaluktot lang naman sila pag pinasok na nila yung politika. Bumabalaktot sila. So, ibig sabihin, kasama si Attorney Trixie at si Attorney Vic. Pinasok din naman nila yung politika. Bumabaluktot din sila. Bakit daw? Kasi nagkakaroon sila ng political leaning. So lahat Kasi political vlogger ka, ikaw lang ang dapat mag-topic tungkol sa politika. Kasi pag abogado ang nag-topic tungkol sa politika, taob ka. Kasi yung mga abogado, kayang-kaya nilang mag-reason. Ikaw, kayang-kaya mo lang mag-laugh track. Sabi ko nga sa'yo, tanggalin mo yung mga laugh track. No, we have to, guys. Walang mangyayari sa live stream mo. Ang bumubuhay sa'yo yung laugh track na yan. Dapat ang tawag sa'yo hindi banat buy, kundi laugh track buy. Si Attorney Roque, baluktot din. Yan yung paliwanag niya. May political leaning sila. Sino ba wala? Lahat tayo pagboboto sa eleksyon, magkakaroon ka ba ng political leaning o wala? May utak ka ba o wala? Paano si Ty Diggs at VP Sara? Pumasok din sila sa politika. Baluktot sila. May political leaning din sila. Kanya mag-isip yan. Pero, congratulations. Naka 1 million. Tapos, dinaanan niya lahat ng mga tao na mas magaling siya. Pero, hindi siya magaling. Marami ako pinapanood na video ng mga lawyer. Bumabaluktot lang naman sila pag pinasok na nila yung politika. Doon Convincing, lumaki pa yung mata, bumabaluktot lang naman sila pag pinasok na nila yung politika. Politika. Sige, maniniwala ba kami sa'yo? Is this the time na maniniwala na kami sa'yo? Doon lang sila kasi nagkakaroon sila ng political leaning. So lahat babalik Masama ba magkaroon ng political leaning? nila according doon sa kanilang political leaning. Come on, di ba? Hasty generalization na naman. Bakit hindi niya specify? Lahat ng tao may political leaning. Especially pag mag-e-election na, kaya ka nga bumoboto eh. Politics is part of your life. Kala mo tama yung sinasabi. Ganyan kasi, mapaglinlang lang yan. Doon ako naiinis kasi abogado ka. Dapat Doon ako naiinis. Ako naiinis din ako kasi wala kang utak. Dapat meron pag nandiyan ka. Bakit naman yung kawalan mo ng utak ay kinocompensate mo sa kakapalan ng iyong mukha? at bilang abogado, tinuturo mo yung batas. Parang ganito, no? Bilang isang social media influencer, dapat, di ba? Parang sa games, di ba? Pag ikaw ay tank build, medyo may hina nga yung utak mo. Pero, malakas yung strength mo. Kapag ikaw ay isang wizard, mahina yung strength mo. Pero, mataas yung intelligence mo. Ikaw naman, wala lahat sa'yo. Mababa. Pero ang mataas yung kakapalan ng mukha. Yung iba, pinapanood dahil gwapo. Medyo hindi ko masabi yun sa'yo. Okay? Pareho naman tayo. Wala naman nanonood sa akin dahil gwapo ako. Sa'yo, bakit ka ba nila pinapanood? Yun lang yung tanong. Hindi naman tungkol sa utak mo. Hindi ka rin naman witty. Hindi ka naman nakakatawa, kaya kailangan mo nga ng laugh track. Di ba? Bakit ka nila pinapanood? Dahil sa kakapalan ng iyong mukha.
Nakatank build yung mukha. Tama, Junho. Sumama sa party na booth na pilot. Yun, they are watching you because of the Dutertes, not because of you. Huwag kang ilusyonado. Kung ano talaga yung explanation ng batas na yun. Ang problema kasi O, di ba? Siya na yung... Ito, hindi siya abogado. Pero for some reason, siya yung may alam kung ano yung tamang explanation tungkol sa batas na yon. Wow naman, Banat Bay! Para sa isang aminado na may hinaang utak at hindi abogado, ikaw pa yung may alam kung ano yung explanation sa batas. Guys, Ikaw talaga yung pinakamagaling na sa lahat. they're asking me where they're my Anong gagawin namin para mapagawan ka rin ng ribulto? Yeah, Isipin mo yung hindi pa abogado ang magtuturo kung ano yung tamang explanation sa batas. The best ka talaga! you with friends. Ah, sa kanilang political leaning. Doon ako naiinis kasi abogado ito na ka. yan. Dapat, bilang abogado, tinuturo mo yung batas kung ano talaga yung explanation ng batas na yun. Ang problema kasi kay Libayan nun, galit na galit kay Tulfo. Lahat na lang di ba? Tapos ipapasok niya si Tulfo. Tignan natin kung tama. Kung tama yung kanyang issue sa mga Tulfo. O kung may issue siya may lalabas. Di ba? Isipin mo, tumalon sa Tulfo. Sinasabi niya na, hindi ko daw pinapaliwanag ng maayos yung batas. Siya yung magsasabi niya na, aminadong mahina ang utak at hindi abogado. Oh. ang mali kay Tulfo. Which is hindi naman. Naintindihan niyo, galit na galit kay Tulfo. Lahat na lang mali kay Tulfo. Sinabi ko ba na lahat mali kay Tulfo? Yung korte mismo nagsabi na nag-a-agree rin ako. Yeah. Di ba? Naalala niyo yun mga kabatas natin, yung decision ng korte sa 32-0. Nakalagay doon na ito nga, nag-agree itong si Attorney Libayan kay Senator Raffy Tulfo. Ibig sabihin, hindi naman lahat mali. Sinong paniniwalaan nyo? Siyempre siya. Makapal yung mukha niya yung judge, nag-evaluate lang naman ng evidence yan. Nag-aral naman ng batas yan. Matalino lang naman yan. Pero sinong paniniwalaan natin? Yung makapal ang mukha. Yun lang. Di ba? Yun lang. Which is hindi naman. Naintindihan niyo ibig sabihin. Which is hindi naman. Kailan ko ba sinabing mali lahat siya? Ini-strawman na naman ako. Ganyan yung mga taong yan. Tapos sabay lunok. Mag-isip ka pa. Palpak yun. May mga mali si Tulfo. At saka let's be specific. Pagkatapos niyang i-generalize lahat nung nakalaban niya, let's be specific. Perfect ka talaga, Banat Bay. Perfect ka talaga! Ini-strawman ako, tapos yung mga nakalaban niya, sabi, wala yan, wala. Let's be specific. Tignan natin kung paano siya magiging specific, ha? Sino sa kanila? Kasi hindi ibig sabihin, sino sa kanila? Grabe strawman talaga nito. I was always specific. Pero syempre kailangan niyang mang-strawman. Kailangan niyang manloko na naman sa mga taong naiwan sa kanya. Alam niyo naman, I'm always specific. We started with Raffy Tulfo sa Raffy Tulfo in Action. Ang sumausaw nga lang yan, sina Lolo Ben. Sumausaw na nga lang yung mga yan eh. Di ba? Tapos, specific naman ako kung si Eric Sylvester Tulfo o kaya si Erwin Tulfo. Pero alam ko ang dahilan kung bakit siya nagsabi ng ganito. Tingnan nyo. mali ni Raffy,
mali na rin ni Erwin. O pag Kailan ko ginawa yon? Asawa ni Rafi, asawa rin ni Erwin. Shota ni Erwin, shota ni Rafi si Barbara Milano. Shota na rin ni Erwin Tulfo si Barbara Milano. Nakikita mo ba kung gaano ka-absurd, banat bay? My goodness. mali ni Erwin, mali na rin ni Ben Tulfo. Sinungaling to. Stroman malala. Hindi ganun yun. Dapat, Turuan mo ako, please. Hindi ganun yun. Si Eric Sylvester Tulfo, hindi siya si Tangko. Oh my goodness. kasi kung ganun tayo, na, hindi, basta, ayoko na mga Tulfo, hindi sila, ito si Erwin. Basta. Wala, ganyan lang. Kapala na lang na mukha. Si Kayo sabi niya, magbayad ka muna utang sa akin, Banat Bay. Tinake ko yung challenge mo, naparifund ko yung sticker sa'yo. Ay, Banat Bay. Ito kasi, kapal lang ng mukha nitong Banat Bay na to. Ay. Alam niyo mga batos natin, it's time for cleansing na rin sa social media. For us to identify these people who has been duping you for a very long time already in social media. Diba? Bakit ba sila nag-smart shame? Baka dapat wala ka dito, abogado ka, dapat wala ka dito. Bakit? Because they're scared. Kasi pag gumagawa sila ng ganyan, we can easily call them out. Without even lifting a finger. Ganong kadali yung mga taong ito. That's how easy they are. Kumbaga, mga kabatas natin, itong community natin, we are playing on a professional level. Pro tayo. Itong sa kanya, mga kabatas natin, kung sa basketball, street basketball yan. Madaling talunin. Tama, Boy DIY The Purge, social media edition ito. Hindi naman pala American citizen. Hindi dapat ganun. Sige, turuan nyo kami. Hindi dapat ganun. Ang galing mo talaga no? Di ba galit din yan dati kay Tulfo? Anyari, Siya, ano mo na? Saan ba siya sikat? Ganyan. Wala argumento. Hindi dapat ganun. Bakit hindi ganun? Hindi niya ipapaliwanag. Naintindihan niyo ibig sabihin. Dapat, Paano nila maintindihan? Di mo pinapaliwanag. Sinabi mo lang na hindi dapat ganun. Sa'yo. isa-isay natin. Ano ba ginawa nito? Ito, mali ito. Mali ito. Alin yung ito? Yung American citizen? Isa-isahin natin? Hindi ba ganun din yung ginagawa namin dito? Play pa nga namin yung mga videos nila? Stroman malala. Itong ginawa niyang pagsisinungaling. Hindi ibig sabihin, mali na kagad ng isa. Kasi, Saan nangyari yan? So nagsinungaling yung isa, nagsinungaling na rin yung isa? Magkamang-anak ba sila ni Coach Jarrett? Hindi, lang sila magkabatch. Kasi pag makikita mo, pareho sila ng estilo. That used to work. Dati gumagana yan, Banat Bay. Dati gumagana yan. But I'm sorry to tell you, your style, your version, it will be deprecated. Very soon. Very soon, your version, your style will not be supported by viewers in social media anymore.
darating din tayo sa panahon ng enlightenment. Partida sa atin, may reference video sa kanya. Wala. Invento nga lahat eh. Kasi dapat maging matalino naman tayo. Wag naman yung Ba't maging matalino tayo sinasabi mo tapos ikaw aminado ka na hindi? Hindi kasi so ibig bang sabihin kung sakasakali lang kung sakasakali lang may mali ang isang kaibigan o kamag-anak ni Bato, ibig sabihin mali na lahat si Bato. Hindi ganoon. Saan mo nakuha yan? Sinungaling kang tao ka? Putik to. Sinungaling na tao to. Saan mo nakuha yan? Dapat ano tayo? Bayaran Dapat apply mo sa sarili mo yung pagiging matalino daw. O, dinadissect namin issue dito. Please, apply mo naman sarili mo. ka daw ng mga tulpo Ano sabi niya? at si Bato. Hindi ganoon. Dapat ano tayo? Bayaran ka daw ng mga tulpo. Di ba? Diyan kasi kate! Obvious na obvious naman kasi. Kunwari ka lang. Di ba ang palayagang ka nga? Hingi. Hingi agad. Yun ang ibig sabihin no, reflex. Ang tawag din. Pero ginaya niya sa akin yung style na yan. Di ba? Di ba yan yung ginagawa ko? Doon sa mga nagsasabing bayaran ako. Manat, bye! Ano ka naging bayaran ng tulpo Duterte nga ako. Di ba? Hindi niya sinabi kung bayaran siya o hindi. Di ba? Paano? It's a yes or no question. Sabi ni Gigi, muscle memory. Pero ginaya niya sa akin, saan yung bayaran? Di ba? Sabi ko, pengen naman. Ba't hindi umabot sa akin? Pero mas maganda pa rin yung delivery ko kaysa sa kanya. Di pwede both. Hindi niya nga dininay di ba? Ayan, sabi ko sa inyo May mga naniniwala dito kasi maraming taong ayaw mag-isip. At saka ako, ngayon para sa akin ngayon, ang iboboto ko lang na tulpo si Ben Tulfo. Dapat magpro-promote. Ang iboboto ko lang na tulpo si Ben Tulfo daw. Pakialam ba namin? Sabi nga ni Kayo, meron ngang nagpro-promote kay SV, hindi naman makaboto sa Maynila. Mahirap i-deny yan, baka lumunok. O kaya baka wala nang malunok. Pero hindi ko boboto yun. Sorry hindi ko boboto yun. Kasi Ba't ka nagsasorry? medyo sumabit siya sa akin dun sa dun sa American citizen na yun. Hindi. Di ba hindi naman pala tama? O ba't mo ako tinitira tungkol doon? Ewan ko sa'yo. Si Ben Tulfo, boboto ko yun. Maayos na tao yun. Sa akin maniwala Bakit? Patingin nga ng political leaning mo. ko kayo sa hindi pero kasi kakilala ko po yun Huwag kayong maniwala. Kasi hindi porke kakilala niyo yung isang tao, iboboto niyo na. Bakit niya daw iboboto si Ben Tulfo? Pakinggan natin. Ka-CCF ko po yun. Kaya alam ko kung matino yun. Although, matino. Ano bang qualification ng senador? Matino. magaspa nga lang ang bunganga. Di ba? Matino, pero magaspak yung bong. Ewan ko sa'yo! Matino. Katulad ko. Pero yun, maayos. Katulad mo kasi. Aminado ka naman kasi. Pero kunwari, nagtatali-talinohan ka pa, kung convenience sa'yo, na matalino ka, tapos sasabihin mo, hindi ka naman matalino, tapos magbabanggit ka ng taong matalino, tapos sasabihin mo, hindi ka naman kasing katalino ng taong yun, pero ang conclusion, ikaw yung pinakamatalino. Sino ba may sabi sa'yo na matino ka banat ba? Ewan ko ba dito? Maayos na tao yun, si Ben Tulfo pagdating sa prinsipyo. Hindi katulad ko. Pero yun, maayos na tao yun, si Ben Tulfo pagdating sa prinsipyo. Hindi lang yung Alam mo, ito si Banat Bay, parang trust me bro. Puro trust me bro.
Walang kwenta yan. Hindi marunong yan. Bobo yan. Ganito yan. Walang ebidensya. Puro trust me, bro. Yung 60 million, ibalik muna. Nagsasalita ngayon kasi ayaw niyang, alam mo yun, mapasok sa politika. Anong klase utak talaga meron ka, Banat Bay? Yan. Hindi siya nagsasalita kayo kasi ayaw niya mapasok sa politika. Pero tumatakbo siyang senador. Oh my goodness! There's an exit zone. I'm beside Kaya. Oh my goodness. Tumatakbo siyang senador. Hindi siya nagsasalita kasi ayaw niya mapasok sa politika. Genius ka talaga. Pasensya niyo na to live stream na to. Wait. Light lang talaga ito. Light lang. Very heavy naman yung first na live stream natin. Sa akin, ako kung ako magbibigay ng advice kay Ben Tulfo, wag ka na Wow! Matalino talaga na magbibigay pa ng advice kay Lolo Ben. Tito Ben. munang sumali sa gulo. Wag ka Ano na siya ngayon? Campaign manager. Wag ka muna sumali sa gulo. Anong gagawin niya? munang sumali kung Duterte ka ba o Marcos ka ba. Stay where you are. Guys, rejoin. Pumasok ka mo. Rejoin. Isipin mo, no? Rejoin. Ang gusto niyang mangyari, Exit. maging deceiver ka. Me and Chris Huwag are- mong ipakita sa mga tao kung ano yung mga prinsipyong pinaglalaban mo. That is a joke. Yan yung ginagawa ni Raffy That's Tulfo. me. I- Yan yung ginagawa ng marami kung bakit ang daming hindi nagsasalita tungkol sa AKAP, yeah, I did. tungkol sa ayuda, at kung bakit si Mayor Magalong ang parang nakikita lang natin na nakatindig ngayon. Dahil yung taong yon, alam niyang may nangyayaring mali kaya kailangan niyang magsalita. Itong si Banat Bay, ang payo niya, para manalo ka, tandaan nyo, nagpapayo siya para manalo si Lolo Ben. Join. Para manalo ka, Yes, go to the zone. Go to the zone. tumahimik ka na lang. Go to the zone. Maniniwala kami sa Emoka Girls ngayon. Hindi mo, namamanage ka naman na maayos sa tingin ko. Pero parang, alam mo naman, ganun na lang sila ngayon. Muna na senador, pag naging senador ka na, doon ka na. Ako naniniwala ako iba si Parang Willie Revillame eh, di ba? Parang, sure win ka naman na eh. Hayaan mo na lang. Huwag mo na ipakita sa mga tao kung ano yung intention mo kung bakit ka tumatakbo. Grabe, no? Ganyang klaseng pag-iisip mga kabatas natin. Yung for a very long time in YouTube, namamayagpag. Nagpro-promote ng mga pandilin lang. si Ben Tulfo eh. Compare kay Raffy Tulfo at saka kay Erwin. At least, agree ako sa iyo. Agree na lang ako sa iyo doon. Kasi at least, tumama ka ng 2 beses dyan. Walang biro yan. Ngayon, masasabi mo ba kunwari, kakalabanin ni Raffy Tulfo si Inday Sara Duterte sa 2028? Oo. Inday Sara ako. Oo. Walang topic pero daming kwento. Yun lang. Ano ba Ay, mga kabatas natin, hanggang dyan na lang, nasobrahan pala natin. Nakakaliw din pala ito si Banat Bay, no? Maraming salamat mga kabatas natin. Siyempre, tulad laging sinasabi, matulad po tayo na may big dahil alam natin, natutulog